Ang mahanap ang daang magmamahal sa atin ay isa sa pinakamasarap na pakiramdam. Sila ang makakasama natin sa pagbuo at pagtupad ng ating mga pangarap. Subalit paano ko sa isang iglap mawala ang pagmamahal sa iyo na iyo kasintahan? Paano ko sa inyong dalawa ikaw na lang ang nagmamahal? Turing ang mahirap at masakit kapag dumating sa punto na may ibang mahal na ang taong mahal mo. Ang taong nakikita mo makakasama sa pagtanda, iba na ang pinapangarap na makasama. Handa ka ba magsakripisyo at magparaya alang-alang sa taong minamahal mo? Subalit paano kung may anak kayo? Ipaglalaban mo ba ang karapatan ng anak mo? Ano nga ba ang kahinatnan ng pagpaparaya ni Jessica sa lalaking pinakamamahal niya? Jessica's POV. Bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok ang lalaking kanina ko pa hinihintay. Binuksan niya ang ilaw at agad na dumako ang tingin niya sa akin. "Why are you still awake?" Tanong niya na makita ko nakaupo sa kama at may hawak na libro. Inihintay kasi kita eh. It's already late. Past 11 na. Dapat natulugan na. I always remind you that avoid sleeping late at night. That's not good for the baby. Paninirmon niya sa akin habang tinatanggal ang pagkakabotones ng kanyang polo. Bigla na lang ako nakaramdam na kirot sa dibdib. I thought that he really cared for me. Para na lang pala sa baby namin ang kanyang pag-aalala. Hindi na pala katulad ng dating sitwasyon natin. Douglas is my ex-boyfriend. Wala nangyaring comeback sa amin. Para lang sa baby kaya kami magkasama. Pinanagutan niya lang kami ng anak ko, pero hindi kami ang totoong mahal niya. O mas tamang sabihin, masakit sabihin na hindi talaga akong mahal niya. Nakakasama nga namin siya pero parang wala rin ang presensya niya. He gives all my needs for the baby. But what he really want is the love. Real love from him. Napabuntong hininga na lamang ako. Sinira ko ang librong binabasa ko kanina bago humiga na nagkumot. "Oh, hello, love." "Yup, kakarating ko pa lang." "Okay, good night. I love you." Ang huling tatlong salita ang palaging sinasabi sa akin noon. Ngayon, sa iba na rin niya sinasabi. Ang kausap ni Douglas ay ang girlfriend niya. Ang sakit lang marinig. Kasabay ng pagpikit ng mga mata ko ay ang pagtulo ng luha ko. Pero ang pinakamasakit ay ang katotohanan na wala na akong karapatan sa kanya dahil wala na kami. Hindi na katulad ng dati na may karapatan akong magalit sa kanya dahil may iba siyang babae. Ngayon kasi ang babaeng kausap niya ay ang taong mahal niya. Hindi na ako. Ako na ang iba. Parang ako na at ang batang na sinapupunan ko ang kontrabida sa relasyon nila. "Douglas, we need to talk." Salubong ko sa kanya pagkarating niya galing school. Pareho sana kami nag-aaral, pero hindi dahil sa sitwasyon ko. Ngayon natigil ako sa pag-aaral. "Yes, we need." Bigla siyang bumigla, nang sumigaw na parang naging kulog sa pandinig ko. Napaigtad naman ako dahil sa gulat, nang pabalibag niyang tinapon sa kung saang banda ang kanyang backpack, at ang sunod na ginawa niya ang paghagis sa harapan ko ng mga litratong kanina lang ay hawak niya. "Ano mga to?" Naluluha ako habang pinupulot ang sinusuri mga pictures. Ako ang nasa pictures at may katabing lalaki sa isang kama, at ang tanging tumatakip lang sa katawan namin ay ang isang makapal na kumot. Ako dapat na nagtatanong na yun sa'yo, Jessica? The way he called my name, wala nang lambing. Walang ibang lumalabas sa bibig ko kundi ang mahinang hikbi. Nang makatayo na ulit ako sa harapan ni Douglas, itinuro niya ang tiyan ko. "Tell me the truth. Am I really the father of the child that you are carrying?" Nagtuloy-tuloy na magsipataka ng mga luha ko. "Gano'n na ba ang pagkakakilala mo sa akin? Ang tingin mo sa akin? Alam kong alam mo sa sarili mo na ikaw ang nakauna sa akin at ikaw rin ang huli. Huwag kang magpaawa, Jessica. Do not fool me again with your lies. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo, ha? No, never again. You cheated once kaya tayo nag-break. Niloko mo na ako nung una at ngayon, gagawin mo na naman akong tanga? Ang hirap pag may nagawang kasalanan. Sa una pa lamang, dahil porket nakagawa ka ng mali, lagi na lang nilang iisipin. Paulit-ulit mong gagawin ng pagkakamaling yon. Oo na. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasigawan ko na rin siya. Kasalanan ko ng lahat. Aaminin ko na rin na hindi ikaw ang ama ng batang dinadala ko. Noong gabing nag-break tayo, nagpakalasing ako. May nakilala kong lalaki at may nangyari sa amin. Nang malaman kong buntis ako, pinaako ko sa'yo dahil gusto kong magkabalikan tayo. Pinahiran ko ang mukha ko at umiwas ang tingin sa kanya. "Tama ka, Douglas. Napakasinungaling ko nga. Hayop ka." Napasabunot siya sa sariling buhok dahil sa sobrang galit. "Nagawa ko lang naman yon. Dahil sobra kitang mahal, Douglas. I am really sorry."
Inabot ko ang braso niya pero tinaboy niya lang ang kamay ko. You are so unreasonable. At dahil dyan sa rason mong walang kwenta, muntik pa kami magkahiwalay ni Mesha. Tukoy niya sa kanyang girlfriend na mas lalong dumurog sa puso ko. Hindi ko inaasahan ang bigla na yung paghablot sa braso ko at kinaladkad niya ako patungo sa kwarto. Binitawan niya lang ako na nasa loob na kami ng kwarto. Pack all your things. Then the next thing you should do is to get out of here. Siguraduhin mong pagbalik ay wala ka na rito. Lumabas siya ng kwarto at pabalibag na isinara ang pinto. Walang tigil sa pagluha ang aking mga mata habang nag-iimpake ako ng mga gamit. Sana tama ang naging desisyon ko. Sana tuluyan ka maging masaya sa taong mahal mo, Douglas. Bulong ko na lamang sa sarili. After 6 years, naalimpungatan ako dahil sa mabigat na nakadagan sa akin. Mama, punta tayo ng Jollibee ngayon, sabi mo po. Alam kong nakanguso ngayon ng anak ko kahit hindi pa ako tuluyang nagmumulat ng mga mata. She is Pamela, my 5-year-old daughter. Tuluyan na ako nagising na malala ko ang pinangako ko kay Pamela. Nag-inat muna ako ng katawan bago ko niyakap ang pinakamamahal kong anak. Opo, baby. Hindi ko nakakalimutan dahil pangako yun ni Mama sa'yo. Yehey! Thank you po, Mama. Pinatakan niya ng mga halik ang buong mukha ko. Ang sarap lang sa feeling kapag ganito ang simula ng araw ko. Tapos na, anak? Done po, Mama. Nag-burp pa siya kahit sabay kaming natawa. Excuse po, busog na ako. Sarap na sarap ang baby ko sa chicken joy ah. I pence her both cheeks. So, tara na? Sinukbit ko ang sling bag na dala ko at inabot kong malit na kamay ng aking anak. Wait po, ma! Pigil sa akin ni Pamela. Nawiwiwi po ako. Napatawa ko dahil lukot ng mukha ng anak ko at magkadikit ang mga paa. Siguro pinipigilan na mapaihi. Kinaraga ko na siya para mabilis kami makaabot sa CR. Hindi muna kami umuwi. Naglibot-libot muna kami sa mall. Mama, punta po tayo dun sa may mga toys. Turo niya sa may bandang toy section at tumalon-talon pa. Sige nak, pero magtitingin-tingin lang tayo ha. Wala nang pambili si mama ng toy eh. Tama lang yung kinita ko sa paglalaba. Wala naman ako nakuhang maganda at stable na trabaho dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nawalan kasi ako ng scholarship nang nagbuntis ako kay Isay. Wala rin akong malalapitang pamilya dahil pinalayas ako noon sa bahay namin. Okay lang po, Mama. I understand naman po. Napakaswerte ko talaga sa anak ko. Dahil sa mura niya palang edad, naunawaan niya na ako ng buhay na meron kami at matalino din siya. Pagpasok pa lang namin sa toy section, agad tumakbo si Pamela papunta sa estante ng mga manika. Kinuha niyang kulay pink na malaking manika. Nilapitan ko ang anak ko at kitang-kita ko sa mukha niya kung gaano niya kagusto ang laruan na yon. Dada, I want that doll. Dinig ko ang munting boses at ang yabag ng mga paang papalapit sa amin. Sure baby, eto ba? Biglang binundol ng kaba ang dibdib ko dahil pamilyar ang boses ng lalaki nagsalita. Na-curious ako sa boses niya kaya tinignan ko kung kanino nga ba nanggaling ang boses at tama nga ang hinala ko. Not that, Dada. Alata ang inip sa boses ng bata. What do you want? Just pick it, baby. That one, Dada. Turo ng bata sa direksyon namin. Ang gusto niya kasi ang manikang hawak ng anak ko. Nag-iisa na lang kasi at wala nang kapareho. Bigla ko iniiwas ang tingin ko nang pagpunta na pareho ang atensyon nila sa amin ng anak ko. Nakita ko sa gilid ng mata kong papalapit na sila sa amin. Tara na anak, ibalik mo na yung manika. Pabalong kong saad kay Pamela. Wait lang po, Mama. Pagmamakaawa niya, tumaba na naman ang nguso. Huwag kang makulit, ta. Miss, kukunin niyo ba? Kung hindi, naputulin ang dapat na sasabihin dahil nagtagpo ang tingin namin. Hindi na namin kukunin. Hindi ko mapigilang mautal dahil nasa harap ko na siya. Nasa harap ko si Douglas. Pinilit kong kunin ang manikang nasa kamay ni Pamela pero ayaw niya pa itong bitawan. Anak? Ma? Nanunubig ang mga mata ng anak ko. Pigil ang luha kong inaalis sa mga kamay ng anak ko na mahigpit ang pagkakahawak sa manika. Gustong gusto kong maiyak dahil sa nakikita kong naiiyak na rin ang anak ko. Baby naman, di ba sinabi ko na sa'yo wala tayong pambili? Paliwanag ko kay Pamela. Kaya walang nagawa ang anak ko at binitawan niya na ang manika. Nung nasa kamay ko ng manika, agad ko tong binigay sa batang kasama ni Douglas. Alika na anak. Kinaraga ko na si Pamela dahil parang ayaw niya pang umalis sa kinatatayuan niya. Where is the father of your child? Napatigil ako sa pag-alis. Gusto kong matawa sa tanong niya. Mukhang wala man lang trabaho. See? Gusto mo tuloy mapagbigyan ng gusto ng anak mo.
Talk to yourself, Douglas. Gusto kong sabihin tanongin niya ang sarili niya kung bakit ganito ang sitwasyon namin. At talaga palang pinanindigan niyang nawala lang sa sinasabi ko noon. Hindi kami pinanagutan eh. Sinabayan ko pa ng pilit na tawa ang sagot ko sa kanya. Hindi kasi ako pinaniwalaan na siya talagang ama ng batang dinadala ko noon at tinakasahan niya pa ako ng kung ano-ano. Hindi ko na rin pinilit ang sarili ko at ang anak ko sa kanya. Tinanggap ko na lang na mas magiging masaya siya sa iba, sa totoong mahal niya. I faked a smile habang tinitingnan ng batang kasama niya. Anak niya siguro. Bakas ang saya sa mukha ng bata habang pinaglalaro ng manika. Habang may isang bata rin na malungkot dahil hindi niya nakuha ang kanyang gusto. Nawalan kasi ng karapatan ng isang bata at yun ay ang anak ko. Nang makalabas kami ng toy section, sumiksik sa leg ko si Pamela. Noon na bumuhos ang luha ko nang maramdaman kong suminghot-singhot na siya. Senyales na umiiyak ng anak ko. This is the worst feeling of being a mother. Ang makitang umiiyak ang sariling anak dahil kung ano man ang sakit na nararamdaman ng isang anak, doble ang sakit na mararamdaman ng magulang. Shh! Bibili tayo pag may pera na si mama, okay? Pag-aalo ko kay Pamela habang hinahaplos ang likod niya. Nanginginig ang kamay na pinunasan ko ang mga luhang nagkalat sa mukha ko. Ngayon ko pinagsisihan na pinaraya ko si Douglas sa tataang totoong mahal niya. Dapat hindi ako nagsinungaling nung araw na yun. Hindi sana umiiyak ang anak ko ngayon. Ang anak namin. Kanina habang nakikita ko mukha ng anak ko, gustong gusto kong isigaw kay Douglas na anak niya rin si Pamela. At ang manikang iyon gusto rin ng anak namin. Pero huli na. May anak na rin siya at sigurado meron na siyang masayang pamilya ngayon. Ayoko namang gulo pa. Pero gulong-gulo rin ang isip ko. May karapatan din kasi ang anak ko pero mukhang wala na talaga kaming laban. Hanggang sa makarating kami sa apartment na inuupahan namin, pansin ko pa rin ang pagiging tahimik ng anak ko. Umupo ako sa upang kahoy na nasa may sala. Baby, alika dito kay mama. Lumapit naman agad siya at kumandong sa akin. Akala ko ba naiintindihan mo si mama? Tumango si Pamela. Yes po, mama. Wala po tayong pera. Inosenteng sagot niya sa akin. O gano'n na nga. Kaya wag ka nang malungkot, anak. Pag nagkapera naman tayo, pangako ibibili kita ng doll. Opo. Thank you, mama. Thank you po ng paulit-ulit. Kumapit siya sa leg ko, tinalikan ako sa magkabilang pisngi. Tsaka siya humilig sa dibdib ko. Always welcome. Basta para sa baby Pamela ko. Inalikan ko naman ang tuktok ng ulo niya. Ma, super swerte po yung bata, no? Maya-maya saad niya. Sino anak? Yung bata po sa mall. Ang yaman po siguro nila kaya may pambili sila ng doll. Tapos po, swerte niya ulit kasi may papa siya. Nakaramdam ako ng guilt dahil sa sinabi ng anak ko, kaya tatahimik ako. Mama, meron po ba akong papa? Bigla akong pinagpawisan sa tanong na iyon. Buong buhay niya hindi pa siya naghanap ng tatay, pero hindi nga talaga mawawala sa isang anak na hanapin ang kulang sa pamilya. Pamela, anak? Iniharap ko siya sa akin, paharap na iniupo sa kandungan ko. Anak, hindi ko matuloy-tuloy ang sasabihin ko dahil hindi ko alam paano ko sisimulan. Kasi po mama, ang mga nakalaro ko po, may mga papa sila. Tinatanong din po nila kung nasa ng papa ko. Nakangusong saad ng anak ko. Oo anak, may papa ka. Lahat tayo mayroong papa. Sa wakas, nasagot ko ang tanong na iyon pero hindi ko maiwasang mautal. Nasan po ang papa ko? Tanong ulit ni Isay na hinihiling ko sana'y wala ng kasunod. Di pa ako handang sabihin ng totoo sa kanya. Oo, matalinong batang anak ko pero sa murang edad niya, hindi niya pa maintindihan ang rason kung bakit di namin kasamang papa niya. Baby kasi, huminga muna ako ng malalim. Hindi mo pa maiintindihan, pero promise ni mama na kapag nasa tamang edad ka na, sasabihin ko sa iyong lahat. Okay po ba yon? Tumango naman siya. Niyakap ko na lang si Pamela at di ko na mapigilan na mapaiyak, kaya tinayaan ko na lamang na lumandas sa mukha ko ang mga luha na pumatak galing sa mga mata kong pagod na pagod sa pag-iyak. Hating gabi nagising ako dahil sa naramdaman kong mainit ang anak ko at nakumpirma kong nilalagnat si Pamela. Kaya dali-dali akong tuwi at binuksan ang ilaw para hanapin ang gamot niya sa lagnat. Mabuti na lang at may natira pa. Pumunta muna ako sa kusina para ipagtimpla ng gatas ang anak ko at kumuha rin ako ng biskwit. Mabuting may laman ng tiyan bago siya uminom ng gamot. Pamela anak, barahan ko siyang tinapik-tapik. Baby, gising ka na muna. Mama? Alata sa boses niya ang antok. Bangon ka muna baby.
Iinom ka ng gamot para mawala ang fever mo. Dahan-dahan naman niyang iminulat ang mga mata. Tinulungan kong bumangon ng anak ko at pinaupo ko siya at saka nilagyan ang likod niya ng unan para na maging sandalan niya at maging komportable siya. Isinawsaw ko sa gatas ang biskwit. Yon kasi ang gusto ni Pamela. Hinipan ko muna bago sinubo sa kanya. Say baby. Hanggang sa maubos niya ang biskwit at nang lumamig ng gatas, pinainom ko ito sa kanya. Saka ko siya pinainom ng gamot. Kinarga ko si Pamela pagkatapos ay pinatulog siya ulit. Kinabukasan, pagkagising ko, kinapa ko agad ang anak ko kung mainit pa. Mabuti na lang pinagpawisan na siya. Inalis ko ang pagkakayakap sa akin ni Isay para makabangon na ako at makapaghanda ng almusal. Bago ko pumunta ng kusina, binihisan ko muna si Pamela para hindi matuyuan ng pawis. Pagkatapos ko maghanda ng almusal, siya namang pagbukas ng kwarto at lumabas ang anak kong bagong gising. Good morning po, Mama. Humihikab na bati niya sa akin. Good morning din, baby ko. Nilapitan ko si Pamela at tinalikan sa pisngi. Kinarga ko siya patungo sa kusina. Kagabi nilagnat ka, anak. Dapat di ka na muna bumangon. Hahatiran na lang kita ng breakfast mo dun sa kwarto. Okay na po ako, ma. Ngumiti siya sa akin. Ganyan yan, para hindi ako mag-alala sa kanya. Sure? Sure na sure po. Sabay thumbs up niya pa. Kumuha ako ng tubig at lumapit sa may lababo habang karga-karga pa rin si Pamela. Mumug ka na muna, anak. Pagkatapos namin mag-almusal, pinagpahinga ko muna si Pamela sa kwarto at ako naman sinimulan na ang paglaba. Nakikibaka ako dito sa mga kapitbahay namin. Kuminsan inutusan ako ng kakilala kong online seller na mag-deliver ng orders. Sa ganang paraan kumikita ako at sa awa naman ng Diyos, nairaraos ko naman ang buhay namin ng anak ko sa araw-araw. Kinahapunan, hahatiran ko na sana si Pamela ng merienda sa kwarto nang sumigaw ito at umiiyak na tinawag ako. Mama! Mama! Kaya agad akong tumakbo patungong kwarto namin. Bakit, baby? Naabutan ko siyang panay ang kamot sa katawan. Anak, ba't ang dami mong rashes? Makati po. Umiiyak na sambong niya sa akin. Huwag mong kamutin, anak, baka lumala. Inaplos ko ang braso niya. Teka't kukunin ni Mama ang wipes at pulbos mo, ha? Na makuha kong wipes at pulbos, pinalik kong atensyon kay Isay. Sobra na ako nataranta na makita kong may lumalabas sa dugo mula sa ilong niya. Mrs.? Hindi ko napansin ang tawag sa akin ng doktor. Ang mahalaga malaman ko kung anong kalagayan ng anak ko. Dok, ano pong naging findings ninyo? Sa anak ko? As you've said to me, your daughter has the symptoms of fever, nose bleeding and rashes. And sad to say that, bad news, your daughter has dengue fever. Kailangan niya ma-confine para mabantayan siya rito. Based sa result ng blood test, bumaba po ang platelets niya kaya dumaranas ang inyong anak ng pagdurugo ng ilong. Tahimik lang ako nakikinig sa doktor at nagtanong ako kung ano pa magiging epekto ng dengue sa katawan ng anak ko. If the number of platelets is too low, excessive bleeding can occur. Kaya mahirap na po kapag bumaba pa ang platelets niya dahil kakailanganin po natin ng blood transfusion para po sa anak ninyo. Pagpapaliwanag ng doktor. 2 araw na kami sa ospital, pero hindi pa rin bumubuti ang lagay ng anak ko. Pababa na pababa ang bilang ng platelets sa katawan niya. Halos oras-oras nagdarasal ako na sana gumaling na ang anak ko. Hi, Mars! Bati sa akin ng kaibigan kong nurse, si Kendra. Palagi siyang dumaraan sa amin dito para kamustahin ng anak ko. Magana na bang kumain si Pamela? Hindi pa rin, pero okay na rin kahit paunti-unti. Nagrereklamo siya na wala naman daw kasing lasang pagkain. Naku, ganun talaga pag may sakit. Sana gumaling na agad tong baby girl na to. Inaplos niya ang buhok ng anak kong natutulog. Nakakamiss ang kakulitan nitong inaanak ko. Yun nga rin ang pinagdadasal ko eh. Mars nga pala, pwedeng pakibantayin mo na si Pamela. Sasaglit lang ako sa bahay. Sure, Mars. Maraming salamat, Mars, ha. Kumuha lang ako saglit ng mga gamit na kakailanganin ni Isay. Pero pagbalik ko, sinulubong ako ng humahangos na si Kendra. Mars, si Pamela. Habol-habol pa ang kanyang hininga. Ano? Naiiyak na ako. Nagdugo na naman ang ilong ni baby girl. Nag-undergo ulit siya sa blood test. Bumaba pa ang bilang ng platelets niya. Kaya ang sabi ng doktor, kailangan na raw talaga mag-undergo sa blood transfusion si baby Isay. Nanghina ang mga tuhod ko dahil sa mga narinig. Pinilit kong humakbang at inalalayan ako ni Kendra para puntahan ang anak ko.
Na makita ko ang kalagayan ni Pamela na naka-oxygen, doon na bumuhos ang luha ko. Mars nga pala. Si Kendra habang inaalo ako. Bad news ulit dahil walang stock ng dugo na kapareho ng blood type ni Baby Pam. Nagkaubusan kasi dahil marami rin ang nangangailangan eh, kaya kailangan natin humanap ng donor. Tinanaw ko ang napakataas na building bago ako pumasok sa loob. Sana lang nandito siya. Ang alam ko kasi dito siya magtatrabaho sa kumpanya ng pamilya nila after niya makagraduate. Sana lang nandito ka, Douglas. Taimtim kong hiling. I need to do this and I should do this. Kailangan siya ng anak ko ngayon, ng anak namin. Douglas POV. Sir, did you get it? Clear po bang lahat, sir? My secretary caught my attention na nagpabalik sa akin sa katinoan. Oh, sorry. What is it again? I asked him patiently. Ang meetings niyo po with the investors, ipinapaalala ko po kayo ng oras. Sir, mukhang wala po kayo sa sarili. Napakamot siya sa ulo. Oh, I'm sorry. I'm just tired. Paki-notes na lang. Titingnan ko na lang mamaya. Sumandala ko sa swivel chair na kinaupuan ko. Sinunod niya naman ang utos ko bago lumabas sa opisina ko. I opened my laptop and start my works to be done. Pero nawawala talaga ako sa wisyo kaya isinara ko na lang ulit ang laptop. I closed my eyes and gently massaged my temple. At sa pagpikit na mata ko'y naalala ko na naman ang naging tagpo namin ni Jessica sa mall. I cannot focus on my work and I had sleepless nights after that encounter. May kakaibang saya ako naramdaman nung araw na yon, but I also felt hatred. Bigla ako nagalit dahil hindi niya mapagbigyan ng sariling anak. Parang may mabigat sa dibdib ako naramdaman, lalo na nung sa pagtalikod nila. I saw the sadness in her daughter's eyes, na mas na nagparamdam sa akin ng kalungkutan. I felt a strange feeling when I saw the sadness on that kid before she learned on the shoulder of her mother. I really wanted to follow them that time. May kung anong kasing humihila sa akin papunta sa kanila. But Isabel wants to buy that doll. Natagalan pa kami dahil binayaran pa namin yon at mahaba ang pila sa counter. Kaya't gustuhin ko mang habulin sila na wala na sila sa paningin ko. I opened my eyes when a telephone on my television ring. Hello, sir. My secretary is on the other line. What is it? The receptionist called a while ago to inform me that there's someone who wants to talk to you. Importante raw po. Please ask the name of that someone. Tinanong ko na po kanina. She's Jessica Romero. She has no appointment with you, sir, but she badly needs to talk to you. Is it okay with you, sir? I paused a second because of the name I heard. Sir? Okay. Please let her in. Papuntahin mo siya dito sa office ko. I should talk to her para na rin malinawan ang isip ko. Ilang minutong lumipas na may kumatok sa pinto ng opisina ko. Sigurado akong siya na yun. Come in. Nalawagan ko ang korbata ko at inayos to para maging presentable. Pagkapasok niya balang nagsalubong agad ang tingin namin. I noticed that her eyes were swollen. Huwag niyang sabihin umiiyak siya dahil sinasaktan siya ng asawa niya. Have a seat. I pointed chair in front of my office table. Thank you, she said as she seated. What brings you here? I calmly asked her. Douglas, kailangan kita ngayon. Yumuko siya at pinahira ng luhang tumutulo. Kakapalan ko ng mukha ko. Kailangan ko kasi talaga ang tulong mo eh. What kind of help? Tulong para sa anak ko. Again? Where's the father of your child? Nasa harapan ko, she said directly to my eyes. I am not joking here, Jessica. Hindi din ako Stop it! Tumayo siya. Please hear me out. Umiiyak na pakiusap niya. Douglas, hindi ko sinasabi to para perahan ka o anuman. Then what? Nahampas ko ang table at napatayo na rin. Kailangan ka ng anak natin ngayon. She needs blood. Ikaw lang ang alam kong kapareho ng blood type ni Pamela. Pareho kayo ng blood type, Douglas. Hindi man yun malakas sa ebidensya para paniwalaan mo dahil may nagkakapareho naman talaga ng blood type pero please lang maniwala ka. Please? What? She needs blood for what and where is she now? Naka-confine sa ospital. Fix yourself and please stop crying. Hindi yan makakatulong. Namumugto lang ang mata mo kakaiyak. I said to her as if I am her father. Pero tinutudso ako ng utak ko that I am concerned to her. I immediately got my car keys in the drawer. Let's go. Lumabas agad ako ng opisina at sumunod naman siya sa akin. Dinaan ko muna ang table ng sekretary ko. James, cancel all my meetings and appointments.
Inform them that there is a sudden emergency. Sinalubong agad ako ni Jessica sa hallway ng ospital. Kamusta? Inayos ko muna ang coat ko at tinubad ka kanina dahil kinuhanan ako ng dugo. Successful. Ay, salamat sa Diyos. Maraming salamat, Douglas. I saw her genuine smile. I just nodded. By the way, ipinilipat ko siya sa isang private room. Nakita ko, nag-iba ang emosyon sa mukha niya. Ha? Kung nag-aalala ka sa bills, ako nang bahala sa lahat. Maraming salamat talaga. No need to thank me. I just want what's good for my daughter. Baka sa mukha niya ang gulat. Naniniwala ka? There's a lot of things we should talk about. But for now, mas kailangan tayo ng anak natin. Let's go to the room where she is. Pagpasok namin sa isa sa mga private room, nakita ko siyang mahimbing na natutulog. Sumili ang ngiti sa labi ko na makita ko kung gaano siya kaganda. Lumapit ako sa hospital bed na kinahigaan niya at umupo sa upuang katabi nito. Hi, baby. Sinimulan ko siyang kausapin na parang gising na siya. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng masasamang bagay at desisyong nagawa ko. Sa mga panahong naging saradong isip ko at naging bulag sa katotohanan. Promise, I will make it up to you, anak. I love you so much. I kissed her forehead. Lumapit sa amin si Jessica habang nagpupunas ng luha. Umupo sa space ng hospital bed sa may paanan ng anak namin. I named her Pamela Dayan. Panimula niya. Inisip ko kasi noon na kahit wala ka sa tabi niya, may naalala pa rin siya mula sa'yo. Kasi yon ang gusto mong pangalan kapag babae ang magiging anak natin. Pam ang nickname niya, kagaya na rin ng gusto mo. Kasi sabi mo ang cute pakinggan. She chuckled before she continues. Bago nagkasakit si Pam, nagtanong siya kung may paparaw ba siya. Ang araw na yon ang kinatatakutan kong dumating dahil di ko alam kung ano pang isasagot ko oras na maghanap siya ng tatay. I moved close to her. I cupped her face to wipe her tears. I'm so sorry, Pam. Sorry for being such a jerk. Sorry if I doubted you. She smiled at me but I knew she's still in pain. Nakalipas na yon. Ang importante nandito ka. Mama? Sabay kaming napaharap sa anak namin. Napatayo ako to Jessica naman agad nilapitan ng anak namin. Baby, okay ka na ba? Wala na bang masakit sa'yo? Sabihin mo kay mama pag may hindi ka magandang nararamdaman. I'm okay na po, ma? She answered with a low voice. Her eyes met mine and she stares at me for a second, bago ibinalik ang tingin kay Jessica. Sino po siya, mama? Napaharap sa akin si Jessica at gumiti. She sat on the chair in front of our daughter. Anak, natatandaan mo ba nung araw na hinahanap ang papa mo? At yung lalaki nakita natin sa mall, siya yon, baby. Opo, ma. Ibinalik niya ulit ang tingin sa akin. Dahil mabait ang baby Pam ko, sabi ni Papa Jesus, bibigyan niya ng papang baby ko. Siya po bang papa ko na binigay ni Papa Jesus? Jessica nodded. Opo, baby. Papa ko! Sinabi niya ang mga katagang iyon habang nakatitig sa akin na puro ng tuwa ang mga mata niya. Namuo ang luha sa aking mga mata nang marinig kong pagtawag sa akin ng aking anak. Papa? Anak? Yan ang unang salitang lumabas sa bibig ko habang unti-unti ako lumalapit sa kanya. Gusto kitang mahag, Papa. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking mukha. Tinulungan ko ang anak kong dahan-dahan makabangon, tsaka ko siya niyakap na mahigpit. Niyakap ko siya na parang pinupuno ko yung mga araw na wala ako sa tabi niya. Pagkatapos nun, pinakawalan ko na siya sa yakap na pinagsaluhan namin at halikan siya sa noon na maraming beses. Happy po ako ngayon dahil magaling na po ako at may papa na rin po ako. Kaya mas super duper happy po ako. Napangiti ako dahil nakikita kong masaya siya. Pero ba't po kayo nagka-cry si mama po? Di po kayo happy? Curiosity was in her face. Tinignan ko si Jessica na ngayon nagpupunas na nga ng luha. Baby, happy rin kami ni mama mo like you. Tears of joy ang tawag kapag umiiyak ang tao sa sobrang tuwa. Ay, ganun po pala yun? She chuckled kaya't napatawa rin kami ni Jessica. Tumingin siya sa kanyang mama. Gusto ko na pong umuwi, ma. Para sabihin ko na po sa mga kalaro ko na may papa na rin po ako. Bumalik ang tingin niya sa akin. Ipapakilala po kita, papa, sa playmates ko po. Sure, baby. I kissed her again. Marangin na po si Jessica, ang buhok ng anak namin. Kaya anak, magpagaling ka na agad para makauwi na tayo. Mama, okay na nga po ako eh. She's pouting. Sure na ba talaga niyan, baby?
Wala ka nang nararamdamang sakit? Wala na po. Ay, ano po pala ma? Nagugutom na po kasi ako eh. Oo nga pala. Hindi pa ako makain ng baby ko. Sige, bibili ako ng pagkain sa labas. Jessica was about to stand, kaya pinigilan ko siya. Ako na ang bibili. Ayos lang ako. Ako na. I held her hand. No, I insist. Ikaw na maiwan dito sa anak natin. Okay. It is already 9 o'clock in the evening na mapatulog si Pam after ko siyang pakainin. Gusto niya kanina na akong sumubos sa kanya ng pagkain. She's a very sweet daughter. After niyang kumain, marami pa siyang kinuwento sa akin tungkol sa mga kalaro niya. Hindi pa nga sana matutulog kung hindi na sinaway ni Jessica. Late na rin kasi kailangan pa magpahinga ng anak namin. She needs a full recovery for her to discharge. Please move the schedule. Okay, thank you James. Tinawagan ko ang sekretary ko para ipamove ang schedule ng appointments and meeting ko sa niya. When I ended the call, tinignan ko si Jessica na ngayon ay humihikab na. May couch na sa gilid nitong private room at doon siya ngayon nakaupo. I sat beside her. Jessica? Lie down here. I tapped my lap. Use my lap as your pillow. Wag na. Okay lang ako. Pwede rin naman akong tumabi kay Pam. Hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Please, alam kong puyat ka na sa ilang gabing pagbabantay sa atin. Come here. I tapped my lap again. She changed her position to lie down and I laid her head on my lap. Thank you. Sinimulan ko ng haplusin ang buhok niya. Ilang minuto na lumipas pero gising pa rin siya. So ako na nag-open ng topic. Jessica, alam kong huli na ang paghingi ko ng tawad. Pero hindi ako magsasawa mag-sorry sa mga nagawa ko sa iyo at sa anak natin. Tinignan ko ang aming anak na payapang natutulog. Pwede mo na ba akong sagutin, Jessica? Bakit ka nagsinungaling sa akin nung araw na yon? Naghintay ako ng sagot mula kay Jessica, pero nang tingnan ko siya ay mahimbing ang kanyang tulog. Jessica's POV. Pagmulat ko ng mga mata, mukha ni Douglas ang bubungad sa akin. Tulog pa siya. Dahan-dahan akong bumangon at inat ng katawan. Bumaling ulit ako sa kanya. Inayos ang kanyang upo para maisandal sa upuan. Kawawa naman ang lalaking to. Natutulog na nakaupo. Bulong ko. Tumayo ko at sinek si Isay. Mahimbing pa rin talaga ang tulog niya. Hinalikan ko muna ang anak ko bago pumasok ng CR. Naghilamos pa ako at nagmumog. Nagbihis din ako ng damit. Inayos ang pagkakatali ng buhok ko. Pagkalabas ko mula sa CR, pinagbastan ko ang mag-ama na parehong mahimbing ang tulog. Maya-maya lang napaisip ako na may uuwian din palang pamilya si Douglas. Baka kagabi pa siya hinahanap. Baka yung pausap niya sa phone kagabi asawa niya yon. Iwinaglit ko na muna ang isiping iyon. Habang tulog pa ang mag-ama, lumabas muna ako para bumili ng pagkain pang breakfast. Pagbalik ko ay naabutan kong gising na si Douglas. Good morning. Bati niya sa akin. Kanina ka pa gising? Good morning din. Kani-kanina lang ako nagising. Lumabas ako para bumili ng breakfast natin. Pinakita ko sa kanyang paper bag na hawak-hawak ko na naglalaman ng pagkain. Lumapit ako sa mesa, katabi ng couch, para ihanda ang mga binili ko. Kain ka na. Kuha ko sa atensyon ni Douglas. At nga pala, kaya ka naman bantay na mag-isa si Pamela. Pwede ka na munang umuwi. Baka kasi hinahanap ka na sa inyo? Bakit parang pinapaalis mo na ako? Kunot noong tanong niya. Hindi naman sa ganon. Baka kako inahanap ka na sa inyo? Ng asawa at ng anak mo. What are you talking about, Jessica? Di ba anak mo yung kasama mo sa mall? Kumunot ulit ang noon niya. Oh, she's Isabel. Oo, yung anak mo. Baka hinahanap ka na at pati ng asawa mo. Lumapit siya sa akin at pumunta sa may likuran ko. Di ako nakagalaw nang bigla siyang yamakap sa akin mula sa likod. You know what, Jessica? Hanggang ngayon silosa ka pa rin. Napaigtad ako dahil sa kaliti nang tumawa siya habang nakasiksik ang ulo sa leg ko. Na mapagtanto ko na talaga ako anong posisyon namin. Agad ko nang inalis ang mga braso niya na nakayakap sa akin at saka ko siya hinarap. Hindi ako nagsaselos. Saka wag kang yayakap na lang bigla-bigla. Tumawa na lamang siya. Akala niya siguro nakakapagbiruan ako.
Ang sinasabi ko lang naman, baka inahanap ka na sa inyo. Mag-almasal ka na nga lang dyan. Nilampasan ko siya at tumabi na lang sa anak ko para iwasan ang awkwardness sa pagitan naming dalawa. Anak, last na. Say, pinapakain ko ng soup si Pam nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kendra. Marcy, nandito pala kayo. Pinuntan ko kasi kayo sa dati pero wala na pala kayo ron. Kaya tagtanong ako, nandito nga raw kayo. Oo, Mars. Pasensya na kung di na kita nasabihan na. Nawala na kasi sa isip ko eh. Bago kasi ilipat dito si Pam, nakauwi na si Kendra dahil tapos na ang duty niya. Okay lang yun, Mars. Binaling niyang atensyon kay Pam. Hi, baby Pam. Are you okay na? Hello po, Ninang. Okay na po ako. Nakangiti at masiglang sagot ni Pamela. Ayun, very good. Magaling ng inaanak ko. Pakis nga si Ninang. Hinalikan niya ang pisngi ng anak ko at saka bumaning ulit sa akin. Mars, madidischarge na rin siya, sabi ni Dr. Pascual, at pwedeng sa bahay niyo na lang magpahinga. Oo nga raw, Mars. Kagagaling pa lang dito ni Doc at binalita niya ang good news. Buti na lang at pumayag yung pinuntahan mo kahapon, no? Sakto naman. Bumukas ang pintuan ng CR at lumabas mula doon si Douglas. Uy, Mars, sinong gwapong nilalang na yan? Pasimple akong kinarot ni Kendra. Siya yung pinuntahan ko. Mahina ang boses. Nasagot ko sa kanya. Papa, tapos na po ako mag-breakfast. Magilan saan ni Pam na mapansin ang papa niya. Very good talaga ang baby ko. Tumabi si Douglas sa anak namin. Mars, tatay ni Pam? Tanong ulit ni Kendra. Oo, alata sa mukha niya ang gulat. Bumaning naman si Douglas sa amin. Douglas, si Kendra nga pala kaibigan ko. Dito siya nagtatrabaho. Hi, Kendra. Simpleng bati ni Douglas. Hello, ang pogi. Kaya palang ganda ni Pamela. Pabebeng saan ni Kendra. Pasimple ko rin siyang kinurot saka ako tumayo para ilagay ang pinagkainan ni Pam sa mesa. Ninang ko po siya, Papa. Dinig kong pagkukwento ni Pamela sa kanyang ama. Sumunod naman sa akin si Kendra at pabulong na kinausap ako. Marcy, ang daya mo talaga. Di mo man lang sinabi sa akin siya palang tatay ni Pamela. Mars, mahabang kwento kasi. Sasabihin ko sa'yo pag may oras tayo magtsikahan. Sinabi mo yan na, tsikahan tayo. Pogi pala niya talaga, no? At mukhang mayaman. Mukha nga mo talaga. Tawa ko rin sa kanya. Totoo naman kasi, tingnan mo, pang mayaman tong room, naka-private room. Sana all, Mars. Ayaw na naman siya sa pasimpleng pagkurot. Di naman sa pinapaalis kita, Mars, pero may duty ka ngayon, di ba? Iniba ko na ang topic dahil alam kong mangungulit lamang to. Ay, oo nga pala. Sige, babush na. Basta tsikahan tayo, ah. Oo na. Bye-bye, Pam. Mauna na ako, Douglas. Tinanguan lang ni Douglas si Kendra. Excited ka na, anak? Tanong ko kay Pam habang binibihisan siya. Opo, ma. Ayoko na rin po kasi dito eh. Palagi na lang akong inaano yung nitutusukan, ma. Nakangusong sagot niya. Kinukuhaan ka kasi ng dugo, anak, para i-check na ng platelets mo. Kaya sa sunod, wag ka na dapat magkakasakit para di na tayo bumalik dito, ha? Opo, ma. Yumakap siya sa akin at tumalik sa pisngi ko. Excited na rin po ako makita ang house ni Papa. Sabi niyo po maganda po ron. Hindi sa inuupahang bahay namin kami uuwi ngayon, kundi sa bahay ni Douglas. Ayoko nga sanang pumayag kasi paano na lamang kung nandun ang pamilya niyang sinasabi niyang bahay. Ayoko pa naman ng gulo. Okay na sa akin maging ama siya kay Pamela at susuportahan niyang anak namin. Pero sa huli wala rin ako nagawa kaya't pumayag na rin ako. Gustong gusto rin kasi ni Pamela. At sinabi rin sa akin ni Douglas na darating daw ang magulang niya galing bakasyon. Ipinaalam niya kasi ang tungkol kay Pamela at gusto raw na makita ng mga itong apo nila. Bumukas ang pinto. Pumasok si Douglas. Lumabas siya kanina para bayaran ng bills. Are you two ready? Yes po, Papa. Si Pamela na kanina pa excited. Okay, let's go. Kinuha sa akin ni Douglas si Pamela at kinaraga. Pati yung mga gamit namin nakalagay na sa bag, binitbit niya rin. Ako na, Douglas. Kaya ko naman yan. At saka mabigat si Pam. Ako lang bahala magbitbit sa mga gamit namin. Present ako. I can manage, Jessica. Let's go. Wala na ako nagawa kundi sumunod na lang sa kanila. Nagsimula na mag-drive si Douglas. Nasa passenger seat ako at kandong ko si Pamela na walang tigil na naman sa pagkukwento. Pero mabuti na rin yun para hindi awkward sa amin ni Douglas. Pero maya-maya lang din nakatulog na si Pam kaya naging tahimik hanggang makarating kami sa bahay ni na Douglas. May kasambahay na nagbukas ng gate. Unang bumaba si Douglas at pinagbuksan niya kami.
Kinuha niya sa akin si Pamela at sunod naman akong bumaba. Yaya Lusing, pakikuha na lang po ng mga gamit sa loob ng kotse. Utos niya sa kasambahay na kanina'y nagbukas ng gate. Sige po sir, let's go inside Jessica. Pumasok kami sa loob at tumakyat pa itaas. Pumasok si Douglas sa isang kwarto at sumunod din ako papasok. Nahiga niya si Pamela sa malaking kama. Magpahinga ka na rin muna. I will go to the kitchen. Magpapahanda ako ng pagkain. Pagdating na rin kasi ni mom and dad. Tinanguan ko naman siya. Pagkalabas si Douglas, sinilibot ko ng tingin sa kwarto. Malaki ang kwarto at mukhang lahat ng gamit dito ay sa kanya. Palalaki rin ang disenyo ng kwarto. Saan kayang mag-ina niya? Darating pa mga magulang niya na ngayon ko lang personal na makikilala, kaya kabado ko. Bigla tuloy ako ng uhaw sa isiping yon. Mahimbing naman ang tulog ni Pamela kaya't lumabas muna ako para makainom. Pababa pa lang sana ako nang biglang may pumasok sa main door. Kisa kasi mula dito sa taas ng hagdanan ang pintuan papasok sa sala. Sila na ata ang mga magulang ni Douglas. May kasama rin silang bata at namumukhaan ko ito. Siya yung bata na kasama ni Douglas sa mall. Dada! Sigaw ng bata kay Douglas na kagagaling pa lang mula kusina. Agad naman kinarga ni Douglas ang bata at biglang dumoble ang kaba ko na may pumasok pang isang magandang babae na kamukhang kamukha ng bata. Pabalik na sana ulit ako sa kwarto nang biglang dumako ang tingin ni Douglas sa pwesto ko. Jessica? Tawag sa akin ni Douglas kaya't lahat sila ay napatingin sa akin. Ngayong alam na ni Douglas sa tunay niyang anak si Pamela. Maging daan kaya to para muling manumbalik ang dating pag-iibigan nila ni Jessica? Nasa na nga kaya ang girlfriend ni Douglas dahilan para maisantabi niya noon si Jessica? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.